Sunday po everyone. Isang maganda at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So batiin naman po natin ating mga katabi ng may ngiti, may tuwa, amen, may galak, no, sa ating mga puso. So, amen, good morning po sa ating lahat. So, alam ko po, no, kaninang umaga, no, before we open our eyes, no, before we wake up, no, or the moment we wake up, no, alam ko po na yung pinakauna nating ginawa, no, is manalangin kay Lord. Amen. And isa sa mga kataga na binanggit natin, no, the moment we open our mouth, no, is thank you, Lord, no. So kung tatanungin ko po kayo, so pwede niyo pong sagutin sa inyong mga sarili. Ano po yung mga ipinagpapasalamat niyo kay Lord? Amen. So alam ko pa marami po, no, and alam ko po na mahabang listahan po, no, yung mga ipinagpapasalamat natin kay Lord, no? And it's easy for us, amen, to be thankful, no? To be grateful, no? The more we experience and the more we feel secured, no? Sa pagmamahal ni Lord, no? Kaya nga po, no? Sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 16-18, lagi kayong magalak, laging manalangin at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo. Amen. So naniniwala po ako, no, when Paul wrote this letter, no, sa Thessalonica, naniniwala po ako na persecuted siya, no, hinahabol siya, tinutugis siya, no, ng mga Roman empires. But sabi po niya, no, rejoice always, no, no matter what circumstances, no matter what situation you have, no, talagang nagagalak po yung puso niya, no. Dahil alam po niya, no, nakasama niya si Lord. And sabi pa po niya, lagi kayong manalangin, no, ano man yung mangyari. Amen. Pray without ceasing. Amen. Pray always, no. Talagang, the moment we pray talaga, no, lagi tayo nakikipag-commune, no, and we have this fellowship with God, no, the more we talk to Him, no, and the more we talk to Him, no, nararanasan natin yung kapayapaan, amen, and yung kapahingahan, no, sa puso natin, no. Kaya talagang, everything, no, has been completed, no, sa buhay natin, no. Everything has been done, no, by Christ, no, sa buhay natin, no. Kaya talagang we should celebrate life, amen. We should enjoy life, no, dahil kasama natin si Kristo, no, sa buhay natin. Kaya ano man po yung pagdaanan natin, no, in this world, no, we are already victorious, no. Tagumpay nga po, no, nang dahil kay Kristo at dahil kasama natin siya, no. Kaya God is good, amen, all the time, and all the time God is good. Tayo pong lahat ay tumayo, amen, and purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners
and so unworthy. Still for us He chose to die. You feel this with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night His light will shine. God is good, God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night His light will shine. God is good, God is good all the time. Hallelujah. Truly, amen, that God is good all the time, and all the time God is good. Amen. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night His light will shine. God is good, God is good, God is good. He's so good, God is good, He's so good all the time. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Worship You, God. Praise the Lord Jesus, hallelujah. When all I see is the battle, You see my victory. When all I see is the mountain, You see a mountain move. And as I walk through the shadow, Your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with You. So when I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to You, and every fear I lay at Your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to You. You are for me, who can be against me? For Jesus is nothing impossible for You. When all I see is the ashes, You see the beauty. Thank You, God. When all I see is the cross, God, You see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh
You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you, and oh God, the battle belongs to you. Yes, oh Lord, it is true that nothing can stand against your power. Thank you, oh Lord, that when we fight on our knees, we see you. We don't see our success. We don't even see our failures because, Lord God, your kingdom is not confined, oh God, sa success namin, sa victories namin sa mundong ito. Because your kingdom is not just near. Church, you know what? Sabi sa Luke, Book of Luke, the kingdom of God is not just dito sa harap na, here it is. Hindi lang din siya nasa likod na, ayun yung kingdom ni Lord. But the kingdom of God, it's instilled within you, church. It's within each of us, surrounding us, among us. Thank you, Lord God, for revealing your kingdom. Thank you for your presence that you instill in our hearts and minds in Christ Jesus. Thank you, Lord. That's why we praise you this morning. In the darkness, we will wait without hope, without light. Till from heaven you came around, there was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus for our sake you died. Ooh. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty,
was moved for good, for the Lamb had conquered. Come on, sing this, church. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe for the souls of all who'd come to the Father. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who is resurrected me. Oh, we sing praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, free Lord, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Oh, praise forever to the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Sing praise, church. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, come on, He's worthy, sing His praise. Oh, praise the name of the Lord, oh, that is Jesus. Oh, praise His name forever and ever. For endless days We will sing your praise. oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord our God, mighty Father. Oh Lord our God. We sing this to the King of Kings. Oh, lift your name, lift His name, give your hands to the King of Kings, the Lord of Lords. Oh, hallelujah. Oh, we sing hallelujah. Hallelujah, Lord. Patuloy nating purihin at sambahin ang ating Diyos. Dahil ito ang tamang oras, kapatid, para siya'y purihin mo, para siya'y sambahin mo sa iyong buhay. Oh, hallelujah, Lord. We praise you, Lord. Let us lift the name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa buhay namin, hindi ka nagkulang sa amin, O Lord God. Dahil nung kami mahihina pa, nung kami makasalanan pa, ibinigay mo ang iyong buktong na anak upang kami magkaroon ng kaligtasan, upang kami, Panginoon, ay muli makapag-ugnayan sa inyo, Lord, upang kami ma-reconcile sa inyo. Kaya kapatid, sa buhay natin, this is the right time para ikaw ay patuloy na manampalataya, manalig sa Diyos. Ito ang tamang oras para sambahin mo ang Diyos sa iyong buhay. Huwag mo nang hayahan, meron ka pang makita sa buhay mo. By faith, makita mo ang ginawa ng pagliligtas ng Diyos sa buhay mo.
Makita mo ang kaligtasang ginawa ng ating Panginoon Jesus sa buhay mo. Makita mo, kapatid, na ikaw ay pinagpala. Makita mo na ikaw ay pinagaling na. Makita mo ang tagumpay ni Kristo sa iyong buhay. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala kung sino kami ngayon sa inyong harapan at kung sino ang aming Diyos na buhay, na makapangyarihan, na mabuti, na tapat sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa aming buhay, Lord, this is the time, Lord, to release, Lord, ang tagumpay ni Kristo sa aming mga buhay. Iparada ang tagumpay ni Kristo sa aming mga buhay. Lord, manatili, O Lord, ang iyong mga salita, ang siyang maging pundasyon namin kung ano ang ginawa mo sa buhay namin. Kaya salamat po, Panginoon. Purihin ka, Ama, pasalamatan. Salamat, Lord. Kaya kapatid, sa buhay mo, this is the time. Ito ang takdang panahon na binigay ng Diyos upang ikaw ay lubos mong ipasakop ang iyong buhay sa Diyos. Lubos kang manampalataya. Lubos kang magtiwala sa kabutihan, sa katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Purihin ka, Ama, pasalamatan sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sing praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sing with the angels. Oh Lord, we sing the song for you, okay? Oh Lord, our God. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. In John, ang sabi niya, ako ang puno at kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya. In science po, alam natin na yung puno mismo, yung trunk, yun ang nagdadala ng lahat ng resources in every part of the plant. Without yung puno, walang mangyayari sa buong halaman. Ganon din po tayo, whatever is the Lord doing in us, hindi natin nakikita kung ano yung nangyayari sa loob. Pero nakikita natin na ang puno ay healthy kasi meron siyang bunga. At ang bungang yon ay hindi kakayanan ng sanga. Yung bungang yon ay dahil sa pagdaloy ng nutrients mula sa trunk, mula doon sa puno mismo. Sa ating pong mga buhay bilang isang Kristiyano, ang lahat ng pagpapagal natin, ang lahat ng efforts natin, kung hindi yon nakaugpong sa Ama, kung hindi yon nakadugtong sa salita ng Diyos, all are futile, all are temporary. Kung gusto po nating managana sa bunga, lahat tayo dapat nakaugpong sa ating Panginoong Hesukristo. And the time that we give, that is just the fruit of what God is doing in our lives. Kaya nga po sa pagbibigay natin, there should always be happiness. Dahil hindi nanggaling sa iyo yan. God in His richness, God in His glory, God in His grace, let you grow fruits because of Him. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin.
Panginoon, maraming salamat sa biyaya. Ikaw ang aming Diyos sa lahat ng sandali. Ikaw ang aming Diyos sa lahat ng panahon, Panginoon. Hindi po nangyayari na kami ay nagkukulang sapagkat sa una pa man, kayo na ang nagbigay, sa una pa man, kayo na, Panginoon, ang naglatag ng isang napakagandang buhay sa amin. And when we reach out to give to the church, Lord God, we are not doing you a favor, Lord Jesus. We are doing ourselves a favor because we continue to rely on you. We continue to show, Lord God, that you are our God na hindi po namin, hindi mag-iiwan sa amin at hindi magpapabaya sa amin. Salamat po, Panginoon, that we are able to give. Thank you, Lord, dahil sa lahat ng bagay na nasa amin, kayo ang dahilan. You have created all these things for us and we give you the highest glory and praise for this, Lord God. Kaya nga po sa aming pagbibigay, Panginoon, kayo pa rin po ang mapapurihan, mapasalamatan at matanghal sa aming mga buhay. Ito po ang aming samu, hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All the time, the song of praise is our God. God is good. All the time, through the darkness, His light will shine. God is good. God is good. All the time. If you walk through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. Okay, so muli po isang magandang umaga po sa ating lahat and nagagalak po kami na i-welcome po ang ating mga bago. So meron po akong mga papers dito. Pag po tinawag yung pangalan nyo, tumayo po kayo para ma-welcome po namin kayo. Welcome to Miss Jacqueline Gundayaw, invited po by Sister Raquel Corpus. Ayun po siya. Then po si Sister Ariela Gundayaw. Asan po siya? Okay po. Then si Sister Ashlyn Jillian Gundayaw po. Invited din po by Sister Raquel Corpus. Ayun. And si Sir Chris Gomez po, invited po by Brother Jimmy Yanga. Nasaan po siya? Ayun po. So welcome po sa CFSM. So lahat po tayo ay magkamayan. Tayo po lahat ay tumayo. And let's welcome each other. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Into the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. We feel this with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Hello po. Di po ako magpe-preach. Mag-special number po kami. So, itong inihanda namin para kay Lord ay sinulat ko po and so own arrangement and para nagre-reflect sa kung paano ako blines ni Lord, kung paano niya binago yung buhay ko. And ang pinaka tumatak siguro sa akin yung
lyrics sa bridge. Which is, nasulat ko yun nung binabantayan ko si Papa anong nasa ICU siya. Alam naman natin na pag nagkasakit yung parents natin, lalo na pag nasa ICU, di ba? Ang bigat ng pakiramdam pag nasa hospital tayo. So, yun, no? Siyempre, wala kang makausap, wala kang kilala. So, iyak ka lang ng iyak. Hanggang parang sinasabi ni Lord sa akin na papahiran ko ang mga luha sa iyong mga mata. Dahil sa akin, sabi niya, wala nang kalungkutan, wala nang kamatayan. So, di po ako yung kakanta, si Vincent po. Simula nung ika'y nakilala, nabigyan ng pag-asa sa dami ng pinagdaanan. Hindi mo ako pinabayaan. Hindi kayang tumbasan ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Salamat sa pag-ibig na babawi ang ligalig. Jesus, ika'y dakila. Purihin ka. Hindi magsasawang pasasalamatan. Dati hindi na ngayon, ika'y kalakasan. Kapayapaan ay nararanasan. Tanging ikaw lamang ang kailangan. Hindi kayang tumbasan ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Salamat sa pag-ibig na babawi ang ligalig. Jesus, ika'y dakila. Purihin
ka. Wala nang kalungkutan, wala nang kamatayan. Pinahiran mga luha sa ating mga ama. Wala nang kalungkutan, wala nang kamatayan. Pinahiran mga luha sa ating mga mata. Tinapos mo na, dakila ka. Salamat sa pag-ibig na pagbawi ang ikalig. Jesus, ika'y dakila. Purihin ka. Salamat sa iyong buhay sa amin ay inalay. Jesus, ika'y dakila. Purihin ka. Pinahiran mga luha sa ating mga mata. Wala na ang kalungkutan, wala na ang kamatayan. Pinahiran mga luha sa ating mga mata. Tinapos mo na, dakila ka. Thank you po. Tess, yan. That was very inspiring, Brother Mike. Tunay nga po na sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. I believe, no, bumubukal sa puso po ni Brother Mike, no, nung i-compose po niya yung awit na yon ng pasasalamat sa Panginoon, that in spite of what is happening around him, no, naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos. At sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay mayroong kagalakan, mayroong kapayapaan, mayroong pag-asa sa buhay. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. Okay, so tayo po ay nasa last topic po natin for this quarter, first quarter. For such a time as this, yung one-year team po natin and our quarter team is recognizing one's purpose, to where you are now. Okay, so ang akin pong tatalakayin ngayon, ang title po niya ay Your Kairos Moment. Actually,
dapat po ay isa-summarize ko yung Book of Esther. Pero nakita ko po na sapat na yung mga ipinahayag po ng ating mga kapatid, no? Ulit-ulit, binabalikan po nila yung mga dating preaching. So, sapat na po yung mga yon para ma-master natin ang Book of Esther. I believe by now ay master na po natin, no? Gamay na natin kung ano ang mga pangyayari sa aklat ng Esther. Ayan. Nakalimutan ko po sabihin na papatay yung ilaw. Nasisilaw po ako. Okay, so ngayon pong araw na ito ayan. Thank you. Your Kairos moment. Okay, ano ba itong Kairos? Ang sarap pong pakinggan. Sino na pong nakarinig ng word na Kairos? Okay, isa pa lang, si Sir Francis. Kinakain ba to, Sir Francis? Ang sarap pakinggan eh. Hindi po ito kinakain, no? So, ang Kairos po ay Griegong salita. Ito po ay Greek word for time. Time, T-I-M-E, oras. Okay, ito po ay Griegong salita na ang ibig sabihin ay time. Kaya po yung mga inawit natin kanina, tamang-tama, no? Timing na timing. Okay? Time. Okay? At hindi lamang po basta time, kundi ito ay opportune time. No? Opportune time. Ano po ibig sabihin ng opportune time? It's a time of opportunity o pagkakataon. No? Tamang oras, tamang pagkakataon. So yun po yung ibig sabihin ng Kairos. Sabihin nga po ninyo, Kairos. Time. Pagkakataon. Tamang oras. Okay, binanggit din po ni Pastora G kanina yung tamang oras, no, sa kanyang prayer. Okay, kaya tamang-tama po yung ating pong oras, no, sa oras na ito. Okay, Kairos moment. Okay? So, ang Kairos po, sabi ko nga po, hindi lamang po siya basta time. No? Ito ay tamang pagkakataon, tamang oras o pagkakataon. Para bang pag sinabi mong Kairos, ito yun na yung Kairos moment ko. Para bang sinasabi mong, this is it. Ito na yun. Okay, pagkakataon ko na to. Ayun po yung ibig sabihin ng Kairos. Pagkakataon ko na to. Pagkakataon ko na to para masabi yung gusto ko sabihin. Pagkakataon ko na to para kumilos. Pagkakataon ko na to para magbago. Pagkakataon ko na to para magawa kung ano ang tama. Pagkakataon ko na to para gumawa ng mabuti. Pagkakataon ko na to para maparangalan ng Diyos sa buhay ko. Kairos. Tamang oras, tamang pagkakataon. Mamaya i-explain pa po natin what is Kairos. Para lubusan po natin itong maunawaan, unawain din po natin yung isa pang Griegong salita, no, ng Kairos. Ano po yung Griegong salita? O bago po yon. Sige po, next slide. Ang sabi po ng, ayan, ito po yung ating pinaka-pick na scene, no, sa Book of Esther. Nung sabihin ni Mordecai kay Esther na huwag siyang magpabaya, no? Sabi niya, for if you remain completely silent, kung mananahimik ka sa panahong ito, no, maliligtas ang mga Hudyo, pero ikaw at ang iyong angkan ay mapapahamak. Ang sabi po ni Mordecai, yet, sabi niya, who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. Okay, so yung time po doon, sa Griego po, sa Greek ay Kairos. Sa Hebrew po ay et, kasi ang Old Testament po ay naisulat sa wikang Hebreo. Okay? Ang Hebrew po ng time ay et. Pero ang Greek translation niya, Greek word niya ay Kairos. So yung time po dito sa Esther chapter 4 verse 14, for such a time as this is Kairos. For such a Kairos as this. Okay? So sabi ko po kanina, it's an opportune time. Ito ay pagkakataon. Okay? Ito ay tamang oras. Sabi ni Mordecai, ito na ang panahon. Kaya ka na iluklok dyan bilang reyna o reyna Esther. Kaya ka nandyan. Ito ang tamang pagkakataon. Bakit po ba? Ano po bang nangyayari sa panahon nila?
Alam natin, they are in a critical, crucial moment in their lives. Di ba? Nasa panganib ang kanilang buhay na kung walang gagawin si Esther, kung mananahimik lamang siya, mapapahamak po sila. Kaya sabi ni Mordecai, for such a time as this, nandyan ka nakaupo, no, sa palasyo bilang reyna dahil sa pagkakataong ito, sa ganitong panahon. Sa ibang translation, sa ganitong panahon. Okay? So, nasa tamang lugar, si Esther, nasa tamang panahon, nasa tamang pagkakataon upang siya ang gamitin ng Diyos bilang instrumento upang mailigtas ang kanyang mga kapwa Hudyo. Okay? So, that is Kairos. Time po dyan ay Kairos. So, sabi ko nga po kanina, upang lubusan po nating maunawaan ang Kairos, tingnan po natin yung iba pang salita sa Griego ng oras o time. Meron pa pong isa. Yan po, ang Greek word na chronos. Ita-translate ko na lang po sa Tagalog, halos English po yung nasa slide ko kasi ayoko pong mawala yung mga important words and meanings. Okay, so yung pong chronos, ito po yung measured sequential time. Anong oras na po? Anong oras na sa mga relo nyo? It's 9:55. Tama? 9:55. So 9:55 is the chronos time. The exact time. Anong oras mamaya pag natapos ako? 10:30, tina-time out na ako ni Pastor. Bigyan naman po ng extension ng konti. May special number eh. Hindi, joke lang. Okay. So, yung pong chronos, ito po ay chronological from the word chronos. Yung word na chronological, ibig sabihin, sunod-sunod. Ngayon, magte-10 na, mamaya 11, tapos 12 na, oras na ng kainan. Okay? Tapos 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. So, yun po yung chronos. So, chronos ay sequential siya, sunod-sunod. Okay? So, sabi nga, it is quantitative. No? It is measured in minutes, hours, and days. Ito po ay nasusukat sa minuto, oras, araw, buwan, taon, no? At marami pang taon. So, yun po yung chronos, no? Nabibilang. Yung exact time. Ano bang oras ngayon? That is the chronos. Okay? So, katulad po ng mga farmers, kapag po sila ay nagtanim, di ba? Hindi naman kinabukasan ay aanihin na nila. So, magbibilang muna sila ng 3 months ba sa palay? Ilang months sa palay? Okay? Bago anihin ang palay. So, that is chronos. Parang sa mga chicken, di ba may 45 days o bibilang ka ng 45 days bago mo anihin. That is chronos. Yun po yung time. Okay. Now, yung kairos, yan po, yung kairos, it is an opportune time. Kung yung chronos ay quantitative, na may measure through minutes, hours, day, ang kairos naman, hindi po siya na may measure through minutes. No? Kasi nga po, ito ay parang descriptive, no? Qualitative siya. Kung yung chronos ay quantitative, ang kairos ay qualitative. So it is an opportune time o oras. Halimbawa, sinabi ko, anong oras na? 10:00 na. Pero pag sinagot po ninyo, anong oras na? Oras na para makinig ng mensahe ng Diyos at mapagpala, no, sa salita ng Diyos. That is Kairos. Nakukuha po ninyo yung difference? O, anong oras ako matatapos mamaya? 10:45. Pag tinanong ko mamaya 10:45, anong oras na? Oras na para huminto ka, Sister Noy. That is Kairos. Okay? So, yun po yung kaibahan niya, yung chronos at saka kairos. I believe, nakukuha po niyo kung anong ibig kong sabihin, no? So, it is a God-ordained moment, yung kairos, no? Sabi nga po sa Mark 1:15, ang sabi po niya, the time, kairos, is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. So, ang ginamit po dito ay kairos. So, sa Tagalog, ang sabi po ng
ng magandang balita, Biblia, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. No? Kaya't magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Repent and believe. Dahil Kairos time is fulfilled, no? Dumating na yung takdang panahon, dumating na ang paghahari ng Diyos. Actually, dito parating, no? Pero sa ating panahon, dumating na ang paghahari ng Diyos, no? Dahil namatay na at nabuhay na muli si Kristo, naghahari na po siya sa bawat puso natin, sa bawat buhay po natin. So, hindi pa lang parating, kundi dumating na sa buhay natin. Unless hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoon sa iyong buhay. Pero sa lahat ng nanalig, nanampalataya sa Kanya, dumating na ang paghahari ng Diyos. Pero sa mga hindi pa dumating, ang sabi niya, repent and believe. No? Decisive moment. Panahon na upang ikaw ay magdesisyon sa buhay mo, talikdan ang iyong kasalanan, magbalik loob sa Diyos. It is a time, a decisive moment for you to give your life to Christ. Yun po yung ibig sabihin niya, repent and believe the gospel. So it is an appointed, critical, decisive moment. No? Magdesisyon ka. Oras na para magdesisyon ka. This is the appointed time of God. Ito ang tinakdang oras ng Diyos para ikaw ay magbalik loob sa Kanya. Ito na yung pagkakataon mo para magbalik loob sa Kanya. So that is Kairos. Next po, sabi niya, Kairos is qualitative. Yung sinabi ko po kanina. Kung yung Chronos ay quantitative, yung Kairos ay qualitative. It measures moments. It captures moment or the right or opportune time. Yung tamang oras, tamang pagkakataon. Ito po yung kinakapture niya. Ito yung mine-measure niya. Okay? Like in photography, kapag po ang mga photographer, kinakapture nila yung tamang oras, di ba? Yung tamang moment. No, nung kasal po ni Jassel, napansin ko po, Jassel and J. Mark, di lang pala ni Jassel. Nung kasal nila, napansin ko po, yung mga cameraman, yung mga videographers or photographers, ang hinahanap po nila yung mga moment na umiiyak yung mga audience, umiiyak yung family, di ba? Yun po yung kinakapture nila. Kaya po sa mga pictures nila, ang daming actually, nag-iiyakan kami lahat nun eh. Dahil alam niyo po yung nangyari sa kasal ni na Jassel and J. Mark, dapat po sa Tagaytay. Pero dahil pumuntok no, yung Taal Volcano, kaya po ang daming rush na preparation, but God is so good, natuloy po sa Lakeshore yung kasal po nila. At kaya po nag-iiyakan, that is tears of joy. No? Kayo po yung kinakapture ng mga photographers, yung moment na bihirang dumating, bihirang makita, yun po yung kanilang mga kinakapture, yung mga nagtatawanan, nag-iiyakan, di ba, nagsasayahan, no? They capture those moments. No? Kung pag-uusapan ay photography, para lang po maunawaan ninyo yung ibig sabihin ng Kairos more. Ako po, hindi naman po ako photographer, but I love taking pictures sa nature, hindi sa tao. Hindi sa selfie ko, hindi sa sarili ko, sa nature. Okay, tingnan po ninyo. Yan po ay nakuhanan ko nung pandemic time, 2020. Panahon na kung saan ang business po namin ay nagsara, no? Na lockdown noon, di ba? No? Ang eskwelahan, nag-online, hindi naman nag-close ang school, pero nag-online tayo. But it was a difficult situation. Alam po nating lahat yun. No? Kasi nagre-rent tayo noon. Ang taas ng rent natin monthly, 100 plus. Binigyan lang tayo ng discount dahil pandemic. No? Pero tinuloy-tuloy po natin ang eskwelahan kahit na mataas yung ating pong binabayaran. But God showed me through this rainbow, that there is hope. Diba? Sa panahong yun ng difficulties, in times of difficulties, God is always reminding us, kahit sa panahon po natin ngayon, sa Thailand, sa Myanmar, ang dami na pong namatay. Diba? I believe, yung gross, GDP nila ay bumagsak dahil po sa nangyaring lindol. But
in times of these difficulties, laging pinapaalala po sa atin ng Diyos, there is hope. Because I am alive, buhay ako, sabi ng Diyos. Ang pag-ibig ko ay hindi nagmamaliw, kaya laging may pag-asa po sa buhay ng tao. Ang biyaya niya ay sapat sa bawat buhay po natin. Amen? Like what this rainbow, no, spoken unto me, has spoken unto me that time. Okay, next po. Ito naman po, mahilig po kasi ako sa nature, sa mga ibon. Ito po yung ibon na pabalik-balik dun sa bintana namin. Nakuhanan ko lang po yan few days ago, last week lang. No? Pabalik-balik siya. Parang naghahanap po siya ng fortress. No? Di ko alam, buntis ba siya o ano, naghahanap ba siya ng nest? Talagang pabalik-balik. So dahil pabalik-balik po siya, kinuhanan ko po ng picture. Kasi madalang lang po na mayroon pong ibon na dumadapo doon sa bintana namin. Although sa garden, marami sa halaman. Pero sa bintana, bihira lang. So ito po yung mga sinasabi kong bihirang moments, mga bihirang sandali na kailangan mong i-capture, kailangan mong i-grab, kailangan mong i-seize dahil maya-maya aalis na yung ibon na yan. Gets po ninyo? So, ganun din po, yung mga pagkakataon na dumarating sa buhay natin, hindi yan naglo-last long. Hindi forever nandyan. Maya-maya, baka wala na. That's why you need to seize. You need to grab. No? But before you seize it, you need to recognize. Kailangan makita mo muna. Kailangan makilala mo muna. Ma-discern mo muna yung kairos moment na yon. Next po. Yan naman po ay video. Although malayo po ako sa garden, nasa, terrace. Yan po yung pusa na, hindi po sa amin pusa yan. Yung pusa ng kapitbahay. Tignan po ninyo yung ibon. Bakit po niya tinutuka? Kasi po yung ibon na yan, meron po siyang nest dun sa mangga ng kabilang bahay. Pero yung mangga pong yun ay naka-overlap sa bakod namin. Kaya po yung nest niya, siyempre pag may nest, may mga, siya doon, nestlings, mga chicks, mga baby niya. So minsan, may nakita po akong nahulog, no, na baby sa damo, ibig sabihin, kinain siya ng pusa. No? Kinain siya ng pusa. At itong pusang to, doon po sa bakod namin, inaakyatan po niya yun para abutin yung nest. Siguro medyo naabot niya, kaya may nahulog na nestling o na baby bird. Eh? Di big bird, baby bird. Big bird. Okay. Baby bird. Okay, so, tingnan po ninyo how protective that bird is, no? Sa kanyang mga anak. No? Tinutukuan niya yung kalaban, yung pusa. Hindi naman lahat ng pusa siguro kumakain ng ibon, no? Pero ito kasi mga lagalag na pusa. Okay? So tinutukan niya, no? Bakit? Dahil pinoproteksyonan niya yung kanyang mga anak. If that bird protects his nestlings, no? Yung kanyang mga inakay, ba tawag doon? Inakay, no? Kung pinoproteksyonan niya, iniingatan niya, no? Dinedepansahan niya ang kanyang mga inakay, mas lalo na po tayo, di po ba, na mga anak ng Diyos. Diyos na kumakalinga at nag-iingat sa kanyang mga anak. Okay? So, pinakita ko lang po yan para may describe ko yung kairos. Bihira po kasi yan, yung ganyang mga pagkakataon na parang tao na pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Okay? So, kaya kinapture ko po. So, naiintindihan na po niyo kung anong kairos? Kasi maya-maya, mawawala na yon. Kaya kinapture ko na. Okay? That is kairos. Next. So, kairos time is eternal. Because God is eternal, wala pong pasimula ang Diyos, wala po siyang wakas. Although ang oras ay may pasimula, pero ang Diyos ay walang pasimula. So, it is not limited by Chronos time. Hindi po siya limitado ng Chronos time. Kaya po ba sabi ng Diyos,
ang isang araw ay isang taon sa Diyos. Ang 2 araw ay 2 taon. Okay? So, hindi siya limitado, no, ng Chronos o yung exact time, no? Yung Kairos hindi siya limited by Chronos time. That's why God can accomplish in a couple of months what would take years by human efforts or bound by Chronos. So sa Diyos, pwede niyang gawin ng ilang buwan lamang yung dapat sana ay ilang taon pa ang bibilangin, sa pamamagitan ng kakayahan ng tao, human efforts. Sa paraan ng tao, sa kakayahan ng tao, it will take years. Pero sa Diyos, which is eternal, who is eternal, and He is not limited by Chronos time, kaya po niyang i-accomplish, kaya po niyang gawin sa ilang buwan lamang po. That is Kairos. Okay? Sa CFSM po, we have experienced this Kairos moment. Kailan po? Nung magdesisyon po tayo na bilhin ang loteng ito. Di ba? Kung titignan po natin yung ating mga resources, it is very impossible. Resources ng church, resources ng school, pag sama-samahin mo na yung mga resources natin, parang napaka-imposible para mabili po natin itong lote. 5.5 million. Okay? Very impossible kung titignan po natin yung ating mga resources. But God has accomplished, this thing, o yung pagbili ng lote natin, into how many months lang? 9 months. Hindi man umabot ng isang year, 9 months. February po natin binili, kinausap yung may-ari, nag-down tayo ng 500,000 kasi yun lang po yung talaga yung pera natin noon, 500,000. February. Then, nag-campaign tayo, nag-rally tayo na para mabuo yung 500. 5 million na lang. Nakapag-down na tayo ng 500,000, 5 million na lang. Okay? So, it only took 9 months. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Hindi. Tama. 9 lang kasi yung February hindi nakasama. Okay? 9 months, November. Nabuo po natin yung 5.5 million. Is that a Chronos? It's a Kairos. Wala po kasi si Pastor kanina, pasensya na po. Okay? So, Kairos. It's a Kairos moment for us sa CFSM. It's a Kairos moment. And really, nag-overflow, yung pasasalamat, na-overwhelm tayo ng kabutihan ng Diyos, yung goodness ng Diyos sa ating pong mga buhay. And I believe sa ating pong lahat, di lamang po dito sa church, sa YBS, kundi sa bawat buhay po natin, nararanasan po natin itong mga Kairos moments na to. As long as we believe God, sabi nga ni Ma'am Lorna kanina, all our resources, they belong to God. We should acknowledge, we should recognize that everything that is in us, lahat po ng nasa sa atin, anumang material na bagay na nasa atin, they all belong to God because dahil sa Kanya, kaya po natin nakamtan, naranasan ang mga bagay na yan. Amen? Okay, next slide. So, Kairos moments are times of opportunity and breakthrough. Ito po yung mga oras na pagkakataon and breakthrough. Maybe financial breakthrough. Because Kairos is not measured by clocks. Hindi po ito nasusukat sa oras o sa kalendaryo, but by divine purpose, sa layunin ng Diyos. Ang sabi po ng Isaiah 60 verse 22, at the right time, at the right Kairos, I, the Lord, will make it happen. Ito po ay karaniwang ginagamit po ng mga Kristiyano, nakikita ko pong pinopost nila sa Facebook. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Saan po ba nanggaling ito? Sa Isaiah chapter 60 verse 22. Kung babasahin po natin ang context ng Isaiah 60, ito po ay patungkol sa Jerusalem.
si Propeta Isaiah ay nagbibigay ng pahayag patungkol sa Jerusalem, no? Dahil sila po ay nasa difficult situation, sila po ay na lukob o nasakop, no, ng iba't ibang bansa, Babylonia. Okay? So, ang sinasabi po ni Propeta Isaiah, darating ang panahon na muling magliliwanag ang Jerusalem, na ang mga bansa ay titingin sa kanya, no, dahil sa liwanag na yon, at yung mga kayamanan ng ibang bansa ay mapupunta sa kanya, sa Jerusalem. Of course, he's not talking about Jerusalem city. He's talking about his people, Israel. No? Yung people of God, the chosen people noon, no? Ang Israel. Okay? So, sabi niya, darating ang araw na ikaw ay muling magliliwanag. No? At muling makakaranas ng kapayapaan ng inyong lugar, makakaranas ng kagalakan ng mga tao, no? Sa takdang panahon, at the right time, I, the Lord, will make it happen. And do you know, my brothers and sisters, that time already happened. No? God already made it happen. Ginawa na po niya. Kailan? No? Although sinasabi po natin na mayroong magkakaroon ng New Jerusalem, pero noong dumating po ang ating Panginoong Yesus, siya ang nagsilbing liwanag ng Israel. Siya ang hindi lamang ng Israel, kundi lahat ng taong nabubuhay dito sa mundo. Jesus became the light. Kaya nga po, kapag nandyan ang liwanag, wala nang kadiliman sa buhay ng tao. Tayo na tumanggap sa liwanag ng Diyos, napahawi na ang kadiliman. Oh, inawit ni kinompose ni Brother Mike, no? Sa gitna ng kadiliman, pero nandyan ang liwanag ng Diyos sa buhay po natin. Ito po ay natupad noong ating Panginoong Yesus ay dumating sa mundo. Siya'y namatay, siya'y nabuhay na muli. Yun po yung the right time. Okay? Kaya po sa buhay po natin, God already made it happen. Ginawa na po niya ang lahat. It's up to us kung tayo po ay maniniwala na ang pagpapala, sabi niya, kayamanan ng ibang bansa ay mapupunta sa inyo. No? Kung naniniwala po ba tayo na ang kayamanan ng mga hindi kumikilala sa Diyos ay pupunta sa atin? Di ba? We were already blessed. No? We were already favored by God. No? Jesus Christ already did it for us. No, ginawa na po ng ating Panginoong Yesus ang lahat upang tayo ay maging karapat-dapat, katanggap-tanggap, maging matuwid sa harapan ng Diyos. At tayo ngayon na matuwid na sa harapan ng Diyos, wala pong dahilan para ang kanyang pagpapala ay hindi po natin maranasan sa buhay po natin. Amen? Okay, next slide po. Okay, ito po yung mga examples ng Kairos moments in the Bible. Not exactly the word time. Sa Esther, nakita po natin, no, yung Kairos moment niya. When she decided to act courageously at an opportune time or God's timing to deliver her people. Di ba? Sa kwento ni Esther, nakita po natin na kailangan niyang magdesisyon. A decisive moment for her. Kailangan niyang magdesisyon upang mailigtas ang kanyang mga kapwa Hudyo. That was her Kairos moment. Yun po yung Kairos moment ni Esther. At hindi po niya pinagwalang bahala yun. No? Ginrab po niya yung pagkakataon dahil siya ang reyna. In-approach po niya ang hari. That was her Kairos moment. Okay? Ano pa pong halimbawa? Yung the woman with the issue of blood. Remember? Yung pong babae na 12 taon nang dinudugo? No? Hindi po siya mapagaling ng mga sinumang doktor. Naubos na ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot, pero hindi po siya gumaling. Pero dito po sa Luke chapter 8, ano po sabi doon? Hinawakan lang niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Hinawakan niya, no, yung robe ng ating Panginoon. At bigla po niyang naramdaman ang kagalingan. Biglang huminto yung kanyang pagdudugo, yung kanyang tuloy-tuloy na pagdurugo.
biglang huminto, naramdaman niya ang kapangyarihan na lumabas sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga sinabi ng Panginoon, sino yung humawak sa akin? Ang daming humahawak sa Kanya. No? Kasi naramdaman daw ng ating Panginoon na lumabas ang kapangyarihan mula sa Kanya. Kaya nung nalaman ng babae na walang maililihim sa ating Panginoon, sinabi niya, ako po. So sabi ng ating Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. No, gumaling siya sa pamamagitan ng pananampalataya. That was her Kairos moment. Sinamantala niya na nandoon ang ating Panginoon at siya nagpapagaling ng mga may sakit. Ginrab po niya. Ibig ko sabihin, ginrab niya, sinis niya yung kanyang Kairos moment. Next. Si Saul. Ito po si Pablo. No, nung ma-encounter po niya si Jesus sa road to Damascus sa Acts chapter 9. 'Di ba? Biglang nung papunta po sila sa Damascus, dala-dala yung authority o letter na galing sa high priest para huliin at ikulong, patayin ang mga mananampalataya. Habang siya ay papunta sa Damascus, ay nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng liwanag. Di ba? Naalala po mo yun? No? Biglang lumiwanag sa kanyang harapan, sa kalangitan. No? At mayroon pong sabi po niya, Pablo, Pablo, galing po sa liwanag, may nagsalita, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ang sabi ni Pablo, Saulo, no, na naging Pablo, ang sabi ni Saulo, sino po kayo, Panginoon? Sumagot po ang tinig, ang sabi niya, ako si Jesus na yung inuusig. Okay? That was a turning point, no? Turning point in the life of Paul. Mula sa pagiging persecutor, murderer ng mga Kristiyano, siya po, no, kung babasahin po ninyo ang chapter na yon, after that Kairos moment, no, na ang ipinapahayag na ni Pablo ay ang pinapahayag na ni Pablo ay si Jesus na siya ang Mesyas, no, na siya ang pinadalang Messiah or Christ, no, Jesus Christ, pinadalang Messiah ng Diyos na magliligtas sa hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil. Okay? So, ginrab, I believe, tinanggap po ni Saulo, no, yung kapahayagan ng Diyos sa kanyang buhay. No? Naniwala siya na si Jesus, okay, ang siyang Messiah. At mula noon, nakita po natin ang kanyang buhay. Ipinahayag niya ang Ebanghelyo, ang magandang balita, kahit siya ay na-persecute, kinulong, binugbog, tinorture, pero dahil po sa kanyang paniniwala, sa ating Panginoong Yesus, walang naging dahilan para hindi po niya ipahayag ang magandang balita. Ang balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Okay? So that was a moment of grace. Next po yung 4 friends. Okay? Sige, bilisan na lang natin. Yung 4 friends na binaba ng yung paralyzed man ay binaba ng kanyang mga kaibigan mula sa bubong, di ba? So mula sa butas sa bubong, ibinaba. No? Siguro naka-stretcher ba yun? No? Binaba nila. Okay? Para pagalingin ng ating Panginoon. At nakita po ng ating Panginoong Yesus ang kanilang pananampalataya at yung pananampalataya ng paralyzed man. No? Kaya po, sabi niya, tumayo ka, ikaw ay magaling na, pinagaling ng iyong pananampalataya. Okay? So yung 4 friends, they seize the opportunity. No? Hindi sinamantala po nila yung pagkakataon nila para mapagaling ang kanilang kaibigan. Na naroroon si Jesus sa bahay, ibinaba po nila ang paralyzed man, ang kanilang kaibigan. They seize that opportunity, that Kairos time. Okay? Next. Okay, kung meron pong mga Kairos moment na kanilang naranasan ng Diyos sa buhay po nila, meron naman pong miss
Kairos. Na-miss nila yung pagkakataon. Sino po ba yung nakamiss ng pagkakataon na yon? Yung mga Israelites at Kadesh Barnea. Kung babasahin po natin yung Numbers 13 to 14, yung pong mga pinadalang tiktik, mga spies, no? Para tignan ang land of Canaan. Kasi papasok na sila eh. Pero bago sila pumasok, sabi ng Diyos, magpadala ka muna ng mga tiktik, no? Mga 12 spies. Hindi para tignan kung ano yung negative, kundi tignan nila kung ano yung maganda. Okay? Pero, nung pong sila ay bumalik after 40 days, no? Nung sila ay bumalik na, ano po yung report ng 10? Negative yung report ng 10. 12 yung pinadala, yung 10, ang sabi nila, yes, malalaki yung mga bunga ng punong kahoy, pero malalaki sila, mga anak ni Anak, mga higante sila. Hindi natin sila kaya. No? Tayo ay parang mga tipaklong lamang sa kanilang paningin. Imagine, nakita nila ang kanilang mga sarili na mga tipaklong, samantalang kasama nila ang Diyos. Di ba? Pero may dalawa po na positibo ang report nila, si Joshua and Caleb. Okay, si Joshua and Caleb sabi, hindi, kaya natin yan. Kasama natin ang Diyos. No? Kaya natin sila. Kahit malalaki sila, kaya nilang lusubin. No? Kaya nilang i-possess ang land. No? Because God is with them. Pero, ang pinaniwalaan ng marami ay yung 10. No? Hindi sina Joshua at Caleb. That's why they miss their kairos. Na-miss po nila yung kairos moment nila. Na dapat sana papasok na sila, poposes na nila yung land of Canaan, yung lupang pangako. Pero na-miss po nila, nawala sa kanila dahil sa hindi nila paniniwala sa Diyos. Because of unbelief. Dahil naghari yung takot sa puso nila, hindi yung pananampalataya sa Diyos. Despite of nakita nila ang mga ginawa ng Diyos na mga kababalaghan sa buhay po nila, pero hindi pa rin sila naniwala. Kaya ano pong nangyari? No? Tinapatan ng Diyos yung 40 days na nagstay sila ng 40 years sa wilderness. Paikot-ikot lamang sila doon. 40 years in the wilderness. At ang sabi ng Panginoon, yung mga 20 pataas, hindi sila makakapasok sa promised land. Maliban lamang kay Joshua at Caleb. Sila lamang yung papasok at yung mga anak nila. Anak na 19 below. No? Kasi yung 20 pataas, hindi sila makakapasok sa promised land because of their unbelief. Okay? So they miss their kairos moment. So wag po nating hayaan na ma-miss yung mga pagkakataon na binibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay? Sa 2026 po, pinaplano na po nating ipatayo o gawin yung second floor. Okay? 2026. Kung noong binili po natin ang lote, naranasan po natin yung kairos moment. No? Pagkakataon na binigay ng Diyos. At sabi ko nga po, in 9 months, no, nabuo po yung pambayad natin na 5.5. 2017 yun. 2018, pinabakod po natin yung buo. Ang taas ng bakod dito 1 million po yung nagastos natin dyan. After 2018, 2019, pinagawa na natin yung pundasyon. And it cost us 15 million, I believe. 15 million. Okay? Ano pa lang yan? Yung palang mga pundasyon at saka ito po yung mga nauna. So, the next year na naman, papagawa na naman tayo. Pandemic yan, Pandemic time, pero tayo nagpapagawa po tayo ng building natin. Okay? I believe kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay po ng iglesyang ito, sa buhay ng YBS, sa buhay ng bawat isa sa atin, nung oras, in difficult times, sa mahirap na sitwasyon, pero nakita po natin ang pagkilos ng Diyos, ang kamay ng Diyos. I believe sa 2026 ay mararanasan din po natin. Amen? At ang lahat po, igagrab natin ang opportunity, no, our Kairos moment,
no? Para magbigay sa church. It's time. It's your Kairos moment to give. I believe lahat naman po tayo nag-give na tayo, but let us give like never before. Kung paano po it should be our time. This is our moment, our Kairos moment to praise God, to worship God like never before, to pray to God like never before. Let us give to God like never before. And I believe lahat po tayo, mararanasan po natin. Kami, naranasan po namin talaga. No? Yung mga Kairos moments na yon, that in spite of difficult times, no, God works. No? God work in our midst. Kaya, hindi po kami selfish na kami lamang po yung nakakaranas. Gusto rin po namin na maranasan po ninyo lahat. No, hindi lang po yung iilan dito na nakikita ko po talaga yung heart nila, no, sa church, na tuwing magbibigay sila, talaga namang doble-doble yung bumabalik sa kanila. I can see it. Nakikita ko po kung paano sila pinapagpala ng ating Panginoon dahil bukas ang kanilang puso sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. So, seize that moment. 2026, 2025 na po tayo ngayon. By 2026, let us prepare all our hearts, no, sa gagawin ng Panginoon sa ating iglesia. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay? So, don't miss, no? Don't ever miss your Kairos moment. Huwag tayong maging kamukha ng mga Israelita na nasayang, no? Yung panahon na dapat sila ay nakapasok na sila ng promised land at nararanasan nila yung malalaking ubas, yung honey, yung milk, yung kayamanan ng land of Canaan, pero hindi po nila naranasan because of unbelief. Okay, that's why seize your Kairos moment. Don't miss it. Miss it. Okay? So this may be the right time, the right moment for you to see open doors. No? May papakita ng Diyos. Kasi marahil tatanong nyo, paano ko malalaman na ito ay Kairos moment ko? God will show you open doors. Ipapakita ng Diyos sa iyo yung mga bukas na pintuan ng pagkakataon, opportunity. No? I-discern mo lang, i-recognize mo. No? Through what? No? We have the Holy Spirit in us. Meron po tayong banal na Espiritu nangungusap sa atin sa bawat oras. Di po ba? Nangungusap sa atin every day. Pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa puso mo. Malalaman mo your Kairos moment. Mare-recognize mo, madi-discern mo that this is your Kairos moment. Panahon mo na. Panahon na upang magningning ang mga Kristiyano. Panahon na that we will speak of the goodness of God. No, panahon na upang ihayag, no, ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Panahon na upang tayuin natin ang pangako, mga salita ng Diyos sa buhay po natin. Napakaraming pangako ng Diyos at napakarami nating mga pribilehiyo bilang mga anak ng Diyos, mga pagkakataon na binigay sa atin. Sayang po ang mga yan kung hindi po natin igagrab ang mga pagkakataon na yan. This is our moment. This is our time. This is our Kairos moment. Praise God. Alam po ninyo yung Kairos concept. Bagamat yung Kairos concept, sabi ko nga po kanina, ay mga bihirang pagkakataon. No? Parang bihira lamang darating or mga mahalagang pagkakataon na dumarating sa buhay po natin. Kahit yun po ang ibig sabihin ng Kairos. Do you know that because God is good all the time and His grace is 24/7, every moment can be a Kairos moment in our lives? Yung pong Kronos can be a Kairos moment in our lives. Dahil ang Diyos ay mabuti. Inawit natin kanina, the goodness of God. God is good all the time. Dahil ang Diyos ay mabuti sa bawat oras, lahat po ng minuto, lahat ng moment, lahat ng sandali sa buhay po natin ay pwedeng maging Kairos. Pwedeng maging Kairos pagkakataon dahil ang biyaya ng Diyos
ay sumasa atin. Dahil ang Diyos ay sumasa atin. Ang kabutihan niya ay magpakailanman. Every day of our lives, every minute of our lives, every hour of our lives, we can experience the goodness of God. We can experience Kairos moments. Amen po? So, every moment has the potential to be a Kairos. No, lahat ng moment, lahat ng sandali, they have the potential to be a Kairos. Kailangan lamang po ay lagi po tayong attuned, no? Spiritually attuned sa Diyos. Ibig sabihin, lagi po natin, ang focus po natin ay sa Diyos. No? Kung minsan, dahil marami po tayong plano sa buhay po natin, hindi naman po mali yung gumawa ng plano. No? Pero sabi ko nga po kanina, kung yung mga ginagawa po natin ay naka-align, ginagawa natin plano sa buhay natin, ay naka-align sa plano ng Diyos, mas magiging madali po para sa bawat isa sa atin. Minsan, sa dami ng ating mga plano sa buhay, no, yung mga chronos time natin, after 4 years, eto na ako magiging. After 10 years, eto na ako magiging. No? Alam po ninyo, yung 4 years or 10 years na yan, not in education, kailangan mong matapos ng 4 years para gumraduate or 5 years. No, not in education, that is chronos. Pero yung pong mga plano natin na mahaba, no, yung plano natin na sa ganitong panahon ay magkakaroon na ako ng bahay, magkakaroon na ako ng sasakyan, those plans can be shortened if you are attuned with the presence of God. No, attuned ka sa presensya ng Diyos sa iyong buhay at lahat ng ginagawa mo, it is aligned with the will and purpose of God in your life. Kaya kailangan po naka-align yung ating pong mga plano sa plano ng Diyos, yung ating mga nilalayon sa layunin ng Diyos. Di ba? Recognizing one's purpose. May layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin at yung layunin na yan, tiyak na maganda. Okay? Pero kung minsan masyado tayong na-mess up, no, sa chronos, masyado nating ginugugol yung panahon natin sa chronos, meron naman tayong kairos na pwedeng maranasan sa buhay po natin. Okay? So let us spiritually attune ourselves, no, to God. Next po, ang sabi niya, okay, sa Luke chapter 19, ito po. Sa English po sabi niya, 4 days will come upon you when your enemies. Ito po ay yung pumasok na si Jesus sa Jerusalem. Nung makita po niya ang Jerusalem, siya po ay nanangis. Nalungkot po siya, nanangis ang ating Panginoon. Kaya sabi po niya sa verse 43, 4 days will come upon you when your enemies will build, no? Ang iyong mga kalaban, papalibutin ka nila, isa-surround ka nila. No? At yung mga anak mo, no, ay kanilang, and your children within you, no? Papalibutin nila ang inyong mga anak at wala po silang bato na ititira. Ibig sabihin, madedestroy ang Jerusalem. So, nung papasok ang ating Panginoon sa Jerusalem, nakita po niya ang Jerusalem, nanangis po siya kasi nakikita po niya ang mangyayari sa Jerusalem sa hinaharap, na sila ay lulupigin, sasakupin ng mga kalaban. Madidestroy sila. Bakit sila madidestroy? Because you did not know the time of your visitation. Dahil hindi mo alam na binisitahan ka ng Diyos. Hindi mo alam na dumating ang Diyos. Hindi mo alam na dumating ang Mesyas sa inyong kalagitnaan. Yung po yung sinasabi ng ating Panginoon, you did not know the time of your visitation. Sa Tagalog po, okay, sabi niya, wawasakin kanila at lilipulin ang inyong mamamayan, wala silang iiwanang magkapatong na bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Hindi mo pinansin ang pagdalaw ng Diyos sa iyo. Ano po yung tinutukoy niyang pagdalaw? Yung pagdating po ng ating Panginoon. Hindi siya nakilala ng mga kapwa Hudyo niya. Hindi siya ni-recognize as the Messiah na siya ang ipinadala ng Diyos upang magligtas sa buong sanlibutan. You did not know
the time of your visitation. Sa ibang version, you did not recognize it when God visited you. Kaya Jerusalem, nanangis ang ating Panginoon. Jerusalem, Jerusalem, ito yung mangyayari sa iyo. Sasakupin ka. Ito po ay nangyari nung 70 AD. Nung sinira, no? Dinestroy ni Titus, no? Ang Jerusalem, ang temple, no? At nawasak, no? Ang buong Jerusalem. Nangyari po yon 70 AD. 40 years after mamatay ng ating Panginoon at nabuhay na muli. Okay? Bakit? Because you did not know the time of your visitation. For such a time as this, God is visiting the hearts of people. No? Kumakatok ang Diyos sa pintuan ng iyong puso. Kumakatok. Diba? Kahit hindi mo iniimbitahan, pumupunta siya sa bahay mo. Kumakatok siya. Sabi ng Panginoon, kumakatok ako sa labas ng pintuan ng iyong puso. Ang sino mang magpapapasok sa akin, ako ay kasama niyang kakain. No? Makakasama niya. God says, okay, next verse po natin. Sa 2 Corinthians 6:2, behold, now is the accepted time. It's the Kairos time. Behold, now is the day of salvation. Kumakatok ang ating Panginoon sa bawat puso ng bawat isang naririto. I believe halos lahat po tayo pinapasok na natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Pero kung mayroon pa po na naririto, listen, kung mayroon pa po na naririto na hindi ka sigurado na tinanggap mo na at naniwala ka na sa ating Panginoong Yesus, now is the accepted time. This is your Kairos moment. Ito po yung tamang oras, tamang panahon para tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mo lamang, Panginoon, kinikilala ko na ikaw ang aking tagapagligtas, na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon, pinapapasok kita sa aking puso. Now is the accepted time. Ito ang tamang panahon para tanggapin mo siya sa buhay mo. Not tomorrow. Tomorrow may be late. Baka maging huli na ang lahat. Habang naririto ang moment na to, ang sandaling ito, tanggapin mo ang ating Panginoon sa iyong puso. Next verse. Okay? And Romans 13:11 sabi niya, gawin niyo to dahil alam niyong panahon na. No, it's time. Panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa ating Panginoon. Now is the time to wake up. Di ba? Panahon na upang gumising ang lahat, no? Dahil mas nalalapit na ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Yung final salvation o ultimate salvation ng Diyos sa buhay po natin, malapit na. Naniniwala po ba kayo? Habang dumadaan ang mga araw, palapit ng palapit, no, yung finality o yung ultimate na plano ng Diyos sa atin, tayo ay kanya, ang pagliligtas niya ay lulubusin niya sa buhay po natin. And next verse, Ephesians 5:15, ang sabi po, look carefully then how you walk, not as unwise men, but as wise, redeeming the time or redeeming the Kairos, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. No? Redeeming the time, because the days are evil. Sa Tagalog po, sabi niya, gamitin ninyo, verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ng kasalukuyang panahon. No, nakikita po natin ang kasamaan, no, ang kadiliman ng mundo. Okay? Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay? Huwag nating daw sayangin ang bawat pagkakataon. Unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. No? And it is the will of God na tayo ng mga mananampalataya ay ibahagi ang mabuting balita sa ibang tao.
sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa, mga anak, mga kaibigan. This may be our Kairos moment, no? Na ipahayag sa kanila, no? Hindi po pabuti ang mundo, pasama ng pasama ang mundo. Let us redeem the time. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Huwag nating sayangin ang bawat pagkakataon na may pahayag ang mabuting balita, na may pahayag ang kabutihan ng Diyos sa bawat buhay po natin. Hindi lamang po tayo ang nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, kundi lahat ng kapamilya natin, mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, maranasan din po nila ang pagmamahal ng Diyos sa buhay po nila. Amen po? This is our Kairos moment. This is your Kairos moment. It is time for us to share the love of God. Amen. Thank you po. Hallelujah. Sige po. Music. Huwag tayo kay Lord at tunay po tuwing last Sunday, nag-pray po tayo sa may sakit. At alam po natin na ang Diyos ay every moment na tayo po ay ang Diyos ay kumikilos dahil ang kagaling niya ay binigay niya sa lahat ng anak at ganoon din sa mga kakilala natin may sakit. Wala pong imposible kay Lord. Amen? Kaya hallelujah. Sige, praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh God, yes Lord. Let's all stand, let's all stand. Let's all stand. Let's all stand. Hallelujah, Lord God. Tayo lang tayo. Praise God, tayo malangin. Oh, thank you, Lord. Let's worship Him. Let's praise Him. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God, Panginoon. Oh, we praise You. We glorify Thy name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, God, thank you, Lord. Thank you, Lord. And Lord, I believe and we believe, Panginoon. Akakaling mo ang nasabi na. We believe that You are healed, O Lord God. That's why, Lord, we claim it and we declare, Panginoon, dahil Panginoon, ang aming kagalingan at narito na sa aming buhay, that we are also healed. At kami nag-rebuke at sinesaway ang mga karamdaman, hindi dahil para gumaling kami, kundi dahil magaling kami. Sinataboy namin lahat ng karamdaman na sakit sa aming mga katawan. In Jesus' name, wala pa imposible sa iyo, Panginoon. Ang mga bagay na imposible sa tao, pero sa iyo, imposible na lahat, Panginoon. Lord, we thank You. We thank You, Lord God. Lord, din sa mga tao may kakilala may sakit. We pray for them at we intercede with them. And Lord, we believe Your healing, ang iyong kagalingan na sa lang buhay. Kaya Lord, takapin nila. At sa oras ito, Panginoon, kayo po ang kumilos sa lang buhay at ang kagaling mo ay nakalaan para sa lang. Lord, we thank You, we praise You, we glorify You. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo makakapo na. Praise God. Praise God. Salamat po sa ginawa ng Panginoon. Binigyan ng pagkakataon ng Panginoon si Madam Noy. Binigyan siya ng Kairos moment. Kaya, Madam, salamat po sa iyong mensahe, sa paggamit sa Panginoon. At ganoon din sa iyong pamilya.
Salamat. Lalo na sa asawa mo. Salamat sa Lord. Okay. Lord, we thank you. Amen? Salamat po. At tunay na, napakaganda po ng Kairos moment ang bawat isa. Napakaganda yung message na po namin. Kaya, bawat Sunday po, moment po yan. Bawat Sunday po, time po yan. Kaya huwag natin sayangin ang pagkataon na tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Huwag natin pasayangin ito. Huwag natin magpagdaldalo, huwag tayo mag-cellphone. Kundi, pakinggan natin. Because every word, there is a Kairos in our life. Kaya huwag natin sabihin, alam ko na yan. At kung minsan, mananipto tayo, kapatid, i-discipline natin ang sarili natin. At tayo po, ay eventually, tayo magkaroon ng desire and wow sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita. Apat ang salita niya ay si Jesus. Hindi so mere words, but when you read the word, kapag binasa mo at tapingin mo sa ito ay ang Diyos, ang Panginoon mismo, ang salita ng Diyos. Kaya, huwag nating ituring na parang ito ay simple lamang na word, kundi ito po ay si Jesus. Because the Word is God. The Word is Jesus Christ. Amen? Kaya po, sabi nga po sa Philippians chapter 3, chapter 4, verse 10, lubos ako nagagalak sa Panginoon. No? Dahil sa muli niyong ipinapakita ang pagmalasakit niyo sa akin. Tingnan niyo. Lubos ang aking kagalakan. Saan po kagalakan lang? Sa Panginoon. Hindi nila kagalakan sa anumang bagay. Hindi dahil meron sila blessing, dahil meron dating blessing, dahil meron sa dating na niyaasam, kaya sila nagagalak, kundi ang kagalakan ni Pablo ay nakabase sa ating Panginoon. Through His, our Lord Jesus, through His relationship, sa pagitan ng relationship. Kaya tayo po ay nagpapasalamat, hindi dahil sa moment na kung saan ay tayo po ay meron po mga bagay na naranasan at natanggap, kundi mismo si Lord is a moment in our life. Si mismo ang Panginoon ay ang kagalakan ng bawat isa sa atin. Amen? At siya nagpapasalamat sa Panginoon, nagagalak sa Panginoon, dahil po ang Panginoon ay kumikilos sa mga mga Pilipinas. At sabi nga po, alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin. Lagi isa lang nagmamalasakit kay Pablo. Ano ba pagkakataon? Hindi nila pinalampasan na sila po ay makatulong sa gospel, makatulong kay Pablo. Dahil si Pablo ay ginagamit na noon sa pangangaral ng salita Diyos. At saka lang, pagkakataon nito na sila hindi nawala, hindi tumitigil sa kalang puso. Hindi dahil sa financial sila, dahil sila ay maluwag, dahil sila ay okay financially, kundi dahil sa kanilang paniniwala ng Diyos ay masagaan nagbibigay. God is generous. Yun ang base nila kung bakit sila nagbibigay. Because God is generous. Ang base nila dahil sa lang relasyon. Kaya hindi nila ito bititigin sa lang sitwasyon, kalagayan, kundi dahil isa lang paniniwala na ang Diyos ay Diyos na nagpapala sa lang buhay. Kaya kapatid, ang mga Filipi ay bahagi po ng siyudad ng Macedonia. At ang Macedonia, sabi ng salita ng Diyos, kahit sila'y naghihirap, hindi nila inahayaan na sila po ay hindi makatulong kay Pablo. Kaya kapatid, alam ko, talagang mahigpit ang ating pangailangan, mahigpit ang ating budget. Pero, naniniwala tayo na ang Diyos, ang siyang ating source, ang Diyos ang siyang ating pinanggagalingan sa ating mga buhay. Amen po ba? Hallelujah. Parapan natin pa naman. Yeah. Hallelujah. Oh, yes Lord. Kaya huwag natin tignan ang palibas na bagay. Kung titignan natin kung sino ang Diyos natin, kung bakit ito nagbibigay sa gawin na panahon. Nagbibigay sa mga tao, sa ating mga tao na kailangan. Kaya sabi niya, kaya lang, wala kayong pagkakataong may pakita yung sarap. So dumating sa punto na di alam na taga Pilipos, nasaan si Pablo at
kung alam nila kung saan si Pablo, ay ito po ay napakalayo. Pero kapatid, alam ko na sa kabila ng wala silang pagkakataon, pero nandun ang puso na gusto lang tumulong kay Pablo. At alam ko, ito ay kanang inipon nila. At balang araw, pagdating ni Pablo, ay yung mga bagay na dapat nilang ibigay, ay bibigyan nila sa panahon na sila po ay nakita si Pablo. Kaya kapatid, di actually pa yun, kundi ngayon pa lang ay binagahanda na natin ang pagkakataon na ibinigay sa atin. Kaya pwede po tayo mag-ipon. Wala pa yung next year, 2026. Pero tayo po ay nagbibigay na ng laam para sa kanon. Pagdating ng bigtayo tayo ng building sa taas, then you are ready because you have now the moment in your life that you are ready to be used by the Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. That's awesome. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah, hallelujah. Yes. Bless the Lord. Praise the Father. Sige po. Praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Yes, for last time. Praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings, praise forever to the King. Oh, Lord God, we thank you, Lord God. Lord, tunay pa Lord, pinupuri ka namin. Pinapakalan sa aming mga buhay. Tunay pa Lord. Salamat po Panginoon na moment namin sa buhay namin every day of our life. At ikaw po ang isang moment namin sa araw-araw na aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy kami yung depende, magsabit sa inyo, sa iyong kalooban. At ikaw kalooban nyo ay si Jesus. At si Jesus ang siya patuloy na makilala sa aming mga buhay. Lord, we thank you. Kaya Lord, salamat po sa moment na kami nandito. Salamat sa moment na kami sa G, sa aming pagtitipon, sa week na ito. Lord, we thank you for the moment that like this, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa moment na kami, Panginoon, ay build ng second floor ng building ito. Ay believe, Panginoon, ito ay isang pagkakataon na ibigay mo sa akin. Lord, we thank you. At alam ko, Panginoon, kami lahat ay nagpala sa iyong salita. At ang salita mo, Panginoon, ang siya magtutulak sa amin. At ikaw po ang tutulak sa amin kung bakit kami ay narito at kung bakit kami nagbasa ang Bible, kung bakit kami ay nabuburi at kung bakit kami ay nag-GG. Kapag salamat po, Panginoon, na kami, Panginoon, binigyan mo pagkakataon next year, Panginoon, na kami, Panginoon, ay sama sa na kami, Panginoon, ay magkaisa na kami maranasan ang moment namin sa bawat isa sa amin. Bawat isa, Lord, we thank you, we give praise, and we give glory in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And we all say, Amen, Amen. God bless you.